Part 97, Gretchen. Abot langit ang kabang nararamdaman ni Jomar na mga oras na yon. Agad niyang itinago ang dokumentong hawak niya sa kanyang likuran at mariin na napapikit. Ano bang kasalanan niya sa mundo at nagkita pa sila ng taong iniiwasan niya? I'm asking you, Jomar, who is that woman? Malamig nitong tanong. Huminga na malalim si Jomar bago iniharang ang sarili niya kay Gretchen. Asawa ng boss niyang babae, kapag may nangyaring masama dito, sigurado siya, puputulin ni Master Colin ang kanyang leeg. Nang mapasulap si Rohel sa dokumentong pilit na itinatago ni Jomar, hindi niya maiwasang mapaisip. This woman was named Gretchen. Nakita niya to kahapon sa villa ng mga Okomori, pero alam niyang hindi siya nito mamumukaan. Ito pa nga ang nagligtas sa walang silbing si Sebastian Isolde, and the document that Jomar was holding needs Colin's signature. Bakit ang babaeng to ang pinapipirma ni Jomar? Pinilit ni Jomar ang sarili niya na maging matatag kahit na parang maiihi na siya sa pantalon niya. Utos po ito ni Master Colin, kaya wala po kayong dapat ipag-alala, Master Rohel. Umangat ang sulok ng labi ni Rohel sa naging sagot ni Jomar. Talagang ginagamit pa nito ang pangalan ng Colin na yon para lang takutin siya? You are just nothing but a mere dog in this company, so answer my damn question properly. Sa kabila ng takot na nararamdaman ni Jomar, nakuha pa niyang ngumiti sa kalmanteng paraan. Kahit na aso lang po ang tingin niyo sa akin dito sa kumpanya, siguro alam naman po nating pareho kung kaninong aso ako. Nasa tuktok po ang amo ko at nasa kanya ang loyalty ko. Sinagot ko lang po kayo sa paraan na magugustuhan ng boss ko. Agad na sumiklab ang galit sa mga mata ni Rohel dahil sa paraan ng pagsagot ng assistant ni Colin sa kanya. At ano ang tingin mo sa akin? Everyone in the company knows me. Nakalimutan mo na bang miyembro din ako ng pamilyang Yamoto? Sino ka ba sa tingin mo para humugot ng kung sino-sinong babae sa tabi at utusang pumirma ng isang mahalagang dokumento? Subalit hindi naman nagpatinag si Jomar sa kinatatayuan niya. Bahala na si Batman kung sakali man. Then, hintay na lang po nating bumalik si Master Colin para siyang magsasabi sa iyo kung tama ba o hindi ang ginawa kong to. Naikuyom ni Rohel ang kanyang kamao. Hindi naging maganda ang huling pagharap nila ni Colin sa mansyon noong nakaraan. Pinamukha pa ng lalaki sa kanya ang lahat ng kabiguan niya. That bastard. Gusto niyo po bang tawagan ko si Master Colin ngayon? Untag ni Jomar sa pananahimik niya. Pinukol siya ni Rohel na isang nakamamatay na tingin. Just wait, Jomar. May araw ka din sa akin? Anito at binirahan na siya ng alis. Saka pa lang nakahinga ng maluwag si Jomar nang nawala sa paningin niya ang tiyuhin ni Master Colin. Hindi naman sa natatakot siya sa lalaki pero ang ipinag-aalala niya baka makilala nito ng tuluyan si Miss Miranda at gawa ng masama. Yun pa naman ang isa sa dahilan kung bakit hanggang ngayon nanatiling lihim ang relasyon ni Master Colin sa asawa nito. Agad niyang nilingon si Gretchen sa nakatayo sa kanyang likuran. Miss Miranda, wag na wag po kayong lalapit o makikipag-usap kay Mr. Rohel Yamoto. Mapanganib po siyang tao. Baka may gawin siyang masama sa inyo. Puno ng pag-aalala niyang sambit. Bahala na kung malito ito sa mga ikinikilos niya at mga salitang lumalabas sa bibig niya. Ang importante, mabalaan niya ito. Ayos lang, Mr. Ocampo. Huwag niyo na ako masyadong alalahanin. Napangiti naman sa Jomar. Mabuti na lang at hindi na nag-usisa pa si Miss Miranda kaya hindi siya nahirapang magpaliwanag. Pwede na po ba akong umalis? Mabilis naman tumango si Jomar. Okay, ihahatid na kita pabalik. Agad na umiling si Gretchen. Hindi naman yon ang unang beses na nakatapak siya sa dynamic group of companies. Isa pa, balak niyang magbanyo muna bago siya umalis. Pagkalabas niya ng cubicle, naghugas siya ng kamay. Balak na sana niyang tumawag ng grab taxi nang makarinig siya ng isang pamilyar na boses. Agad siyang sumilip at natanaw ang isang pamilyar na figura na nasa isang landscape tree malapit lamang sa CR. Wala naman siyang interes sa lalaki. Dahil na rin sa sinabi ni Mr. Ocampo sa kanya, nagkibit balikat siya at akmang aalis na nang mapatigil siya dahil sa isang katagang binanggit ng lalaki. Go and help me check someone, particularly a woman named Gretchen Miranda. Akala ko noong nakaraan may namamagitan kay Colin at kay Bianca, pero mukhang nagkamali ako. Parang may koneksyon si Colin at ang babaeng nabanggit ko. Mukhang maling target ang nahuli mo. Sandaling natigilan si Gretchen. Mukhang tama nga sinabi ni Jomar na mapanganib ito. At base sa kanyang pagkakaintindi sa narinig niya, may hindi pagkakaunawaan si Demetrio at ang tiyuhin nito.
At higit sa lahat, siya pala dapat ang target nito at hindi si Bianca. Anong balak nitong gawin sa kanya? Sa kaisipang yon, wala sa sarili siyang napahawak sa kanyang tiyan. Buhay pa ba si Bianca? Huwag mo nang pakawalan pa ang babaeng yan. That woman is a bitch who dared to look down on me. Let her starve and die. Huwag kang mag-alala. Tinapon ko na sa Mount Solitude ang mga gamit niya, kaya malamang doon sila maghahanap. Hayaan mong magmukha silang baliw. Ang importante, hindi nila malalaman ang lokasyon ninyo. Tell our other men to stay on guard at the foot of Noble Peak. Mag-ingat kayo na hindi kayo mahuhuli. Natigil sa pagsasalita si Rohel nang mapansin niya isang presensya sa paligid niya. Marahas siyang lumingon sa kanyang likuran para tingnan kung sino nakikinig sa kanya subalit wala siyang nakikita kahit isang anino sa paligid. Agad niyang pinutol ang tawag at tinago ang kanyang cellphone. Bago siya umalis, nalibot niya muna ang kanyang tingin sa paligid para siguraduhin walang nakarinig sa kanya. Na makontento siya, sakalang niya tuluyang nilisan ang lugar. Malakas naman ang kabog sa puso ni Gretchen habang nagtatago siya sa loob ng banyo. Hindi niya lubos akalain na ang kidnapper ni Bianca ay walang iba kundi si Mr. Rohel Yamamoto. At base sa tono nito, kani-kanina lang hindi ito nagbibiro nang sabihin nito na hayaan mamatay si Bianca. Labis na takot ang nararamdaman niya. Kung si Bianca na anak ng mga Inoue at maraming koneksyon ay nakaya nitong ipadukot, paano na lang ang katulad niya? Miyembro ng pamilyang Yamamoto ang lalaki, kahit na napababa ito sa pwesto nung nakaraan dahil sa nagawa nitong pagkakamali, hindi may pagkakaila na ito ang pumapangalawa kay Demetrio. Sayang nga lang at nataranta siya kaya hindi niya na-record ang mga sinabi nito. Magiging ebidensya niya sana yon ng mga Inoue at malamang nasa panganib ang buhay ni Bianca ngayon. Akmang tatawagan niya si Kendra. Na mapatigil siya, ilang beses na siyang ginugulo ni Bianca. Ano kaya kung kayaan na lang niya ang babae? Pero hindi naman yun kaya ng konsensya niya. Hindi siya masamang tao, isa pa. Kung may kasalanan man si Bianca kay Rohel, dapat sa batas managot ang babae at hindi sa isang kidnapping method. Nakatanggap ng tawag si Anthony mula kay Gretchen kung saan sinabi nito sa kanya ang kinaroroonan ng kapatid niya. Agad naman nilang nilisan ang lugar kung saan sila naghanap at pumunta ng Noble Peak. Kahit malakas ang ulan kagabi, may ilan pa ring bakas ang naiwan na naging lead nila para mahanap niyang kanyang kapatid. Nakarating sila sa isang maliit na bahay sa gitna ng kagubatan. Mabilis sinira ng mga kasamahan niyang rescue team ang pintuan kung saan bumungad sa kanya ang nakakaawang sitwasyon ng kanyang kapatid. Sino kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Please wag niyo akong sasaktan. May pera ako, magbibigay ako kahit magkano. Nakapiring ang mga mata ng babae. Magulo ang buhok nito at may ilang sugat pa. Ibang-iba to sa nakasanay nitong get up at nanginginig pa ito sa lamig at takot. Don't be afraid, it's me, Anthony. Aniya at agad tong dinaluhan. Sandali pang natigilan si Bianca pero nang mapagtanto niya na hindi siya nananaginip, tuluyan na siyang humagulhol ng iyak. Bakit ngayon ka lang, kuya? Alam mo bang takot na takot ako? Mag-isa lang ako, ang dilim-dilim. Di nila ako binigyan ng tubig at pagkain. Sandali pang italo ni Anthony ang kanyang kapatid. Nang kumalma na ito, saka pa lang siya nagsimulang magtanong. May ideya ka ba kung sino mga kidnappers? It's Gretchen, kuya. She must have hired people to kidnap me. Anito na nandilisik ang mga mata. Nagulat naman si Anthony sa narinig. Nakita mo ba mismo? Hindi si Gretchen ang klase ng taong gagawa ng bagay na yon. Pero ang babaeng tumawag sa kanya dahilan kung bakit nila natagpuan si Bianca. Kaduda-duda nga kung iisipin. Hindi. Pero sigurado kung siya talaga ang may pakana, kuya. Galit siya sa akin dahil kay Colin? Tugon ni Bianca. Puno ng galit ang puso ni Bianca para kay Gretchen. Hindi basta-basta ang pinagdaanan niya. Pakiramdam niya, binugbog siya ng maraming tao at nanghihina pa siya. At ang galit na yon ang ginamit niya para makasurvive. Babalikan niya ito at pagbabayarin. Subalit imbes paniwalaan ang sinasabi ni Bianca, sinamaan to ng tingin ni Anthony. Shut up, Bianca. Mukhang may sakit ka na yata sa utak mo at kung ano na lang naiisip mo. You are such an unreasonable person. Ikaw nang niligtas ni Gretchen, ikaw pang may ganang mambintang? Kung hindi dahil sa kanya, hindi pa sana kita mahahanap ngayon. Marahas na kinuwelyuhan ni Bianca si Anthony. Kapatid mo ko, kuya. Bakit sa kanya ka maniniwala? Sigurado ko sinadya ni Gretchen yan para magmukha siyang bida. Balak niya talaga akong patayin dahil nais niyang suluhin si Colin. Frustrated na napasoklay ng buhok si Anthony. Pagod siya sa paghahanap dito tapos ito pa ang bubungad sa kanya.
Kung may gagawa man ng bagay niyan, it's not Gretchen but you, Bianca. At hindi na kailangan pa ni Gretchen na ipaglipat ka dahil lang kay Colin. Her husband loves her and he is willing to do anything for her. And she is a secured woman who knows her worth. Hindi siya desperada. Ngayon, kung ayaw mo pa rin tumigil kakaakusa sa kanya, I am going to send you back at that small house at ako na mismo ang magkukulong sa'yo. Hindi na nakasagot pa si Bianca na makitang galit na ang kapatid niya. This is all Gretchen's fault. Kung hindi dahil sa babae, hindi siya mapapagalitan ng kanyang kapatid sa harap ng maraming tao. It's so embarrassing. Tahimik siyang sumama sa kanyang kapatid papunta sa ambulansya na naghihintay sa kanila. Pinaghalong gutom at uhaw ang nararamdaman niya. Sigurado siyang nasira ang beauty niya ng mga panahong yon, kaya kailangan niya nang makabalik sa mansyon nila sa lalong madaling panahon. Nang makarating sila sa ospital ay sumailalim siya sa isang major examination. Wala namang nakitang bang physical injury sa kanya bukod sa ilang pasa at ng sugat. Pinayuhan lang sila ng doktor na magpahinga ng mabuti dahil emotionally unstable siya ng mga oras na yon. Nang masigurong nasa maayos na kalagayan si Bianca ay tinawagan ni Anthony si Gretchen bilang pasasalamat sa tulong nito. Kung hindi dahil sa babae, baka namatay na sa gitna ng bundok ang kapatid niya. Hindi mo na kailangan pang magpasalamat sa akin, Sir Anthony. Ito lang na naman ang itutulong ko sa iyo. Di naman sa pinagtataka ni Gretchen si Mr. Rogelio Moto, sadyang wala lang talaga siyang sapat na ebidensya. Kapag sinabi niya kay Anthony kung sinong mastermind ng kidnapping, sigurado siyang kikilos sa mga Inoue para pagbayarin si Rohel. At kapag hindi nagtagumpay si Anthony na magapi ang lalaki, siya ang magiging next target nito. At kapag nangyari yon, wala na siyang magiging laban dito. I will still thank you, Gretchen. Oo nga pala, kasama mo ba si Demetrio? Naiwan kasi niya ang cellphone niya at hindi ko alam kung sinong tatawagan ko para makausap siya, pag-iiba ni Gretchen. Nang usapan, isa pa ay tumawag sa kanya si Grandma Marie at inimbitahan sila ng dinner mamayang gabi. Natigilan naman si Anthony sa naging tanong ni Gretchen. Mukhang nasa Mount Solitude pa yata si Colin dahil nagiwalay sila ng landas na makatanggap siya ng tawag mula kay Gretchen. At nang matagpuan niya ang kanyang kapatid, naging abala siya sa pag-aasikaso. Dito na nakalimutan niyang ipaalam sa lalaki. Huwag kang mag-alala, tatawagan ko ang mga kasama niya ngayon din. Okay, ani Gretchen bago pinatay ang tawag. Kasalukuyan na siyang nakaupo sa salas ng apartment nila ni Demetrio habang sinasaulo ang script. Nagagampanan niya kapag nagsimula na siyang magtrabaho sa Isolde Pictures. Subalit wala namang pumasok sa utak niya. Laman si Demetrio ng utak niya kaya naman hindi siya makapag-focus. Kung alam lamang niya na magiging ganito ang sitwasyon, hindi na sana niya to pinayagang umalis. Nang matapos ang pakikipag-usap ni Anthony kay Gretchen, ay siya namang paglabas ni Bianca galing sa banyo na umiiyak. Kuya, tawagan mo si Colin. Bakit hindi niyo pa ako binibisita? Kahit na ayaw niya akong makita, siguro naman bisitahin niya lang ako dahil magkaibigan naman ang pamilya natin. Tumigil ka nga, Bianca. Stop using that friendship thing para lang makita mo si Colin. He doesn't like you. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Naalog na ba talaga yung utak mo? Siguro nga magkaibigan ng pamilya nila but he knows the old lady of the Yamamoto very much. Kulang na lang lagyan sila ng babae ng tarpaulin na bawal silang pumasok sa pamamahay ng mga ito. Tumulong sa paghanap kay Bianca si Demetrio pero para yon sa matandang Okamori at malamang hindi alam ni Madam Marie dahil kung sakali man na nalaman ito bago pa nakaalis si Colin, sigurado siyang tatalian ng sandamakmak na kadena ng matanda si Colin, wag lamang tong makaalis. At ngayong nahanap na nila si Bianca, he had no plans on bothering Colin dahil kahit to'y sigurado siya na ayaw din silang makita. Kuya, nagpapadyak na ani Bianca. Huminga na malalim si Anthony bago nagsalita. Tumulong si Colin sa paghanap sa'yo dahil pumayag si Gretchen and he's doing that for the old lady of Okamori at hindi para sa'yo, so don't flatter yourself so much. Agad na napangiti si Bianca sa kaalaman na hinanap siya ni Colin at binaliwala ang iba pang sinabi ni Anthony. See? Colin still cares for her. Hindi siya nito hahanapin kung wala tong gusto sa kanya.
Hindi na pinansin pa ni Anthony ang baliw niyang kapatid at nag-focus sa pag-contact sa mga tauhan ni Colin, subalit nang wala siyang nakausap ni isa sa mga ito, napagtanto niya parang may mali sa sitwasyon. Bumalik kayo sa Mount Solitude at hanapin ninyo si Colin, pati na ang mga tauhan niya. Hindi kayo po pwedeng tumigil hanggat hindi niyo siya nakikita. May diing utos niya sa mga tauhan niya. Kinagat niya ang pang-ibaba niyang labi. He hopes that bastard is in good condition. Hindi niya alam kung anong ipapaliwanag niya kay Gretchen kapag may nangyaring masama sa asawa nito. Subalit makalipas ng ilang minuto ay nakatanggap siya ng tawag na nagkaroon ng landslide sa Mount Solitude at halos kalahati ng bundok ang gumuho. Naikuyom ni Anthony ang kanyang palad. Kung sakali man na may nangyaring masama kay Colin, hindi nila kakayanin ang galit ng mga Yamoto, lalo na ng dalawang matanda. Agad namang namutla ang mukha ni Bianca sa narinig, kasabay ng paglapit niya kay Anthony. Ano nangyari kay Colin, kuya? Pumunta siya doon para iligtas ako, hindi ba? Sarkastiko namang natawa si Anthony. Yeah, and if something bad happens to him, kasalanan mong lahat? Nayayamot niyang biglas. Dahan-dahan siyang binitawan ni Bianca at napayuko. Nakaramdam naman ng konsensya si Anthony. Alam niya, kanina pa mainit ang ulo niya sa kapatid niya at kung ano-ano ang nasasabi niya dito. Akmang hihingi siya ng dispensa na makita niyang yumugyog ang balikat ni Bianca. Akala niya umiiyak ito pero laking gulat niya na mapagtanto niya tumatawang kapatid niya. Nababaliw ka na ba? Kunot noon niyang bigkas. Of course not. Natutuwa lang ako dahil sa kabila ng sinasabi niyang ayaw niya sa akin, here he is, almost sacrificing his life to save me. Napailing na lamang si Anthony. Di na nga normal ang takbo ng utak ng kapatid niya. Magdasal ka na lang na nasa maayos na kalagayan si Colin, Bianca, or you will apologize to Gretchen about her husband. Agad na nagsalubong ang kilay ni Bianca. Hindi niya kasalanan kung nais isakripisyo ni Colin ang sarili niya para lang mailigtas siya. Bakit kailangan niyang humingi ng tawad sa babaeng yon? Kung hindi dahil kay Gretchen, matagal na dapat silang nagkabalikan ni Colin. Kung may dapat mang sisihin sa mga nangyayari ngayon, walang iba kundi si Gretchen. Pero hindi yon makita ng kanyang kapatid dahil nga nabubulag ito sa nararamdaman nito para sa babae. Di na pinansin pa ni Anthony si Bianca. Siguro nga na-trap ang lahat ng mga kasamahan ni Colin kaya walang mas kiniisang na contact nila sa mga kasamahan ng lalaki. Agad niyang nilisan ang ospital para personal na mamahala sa paghahanap kay Colin. Sabalit dahil buong gabi na hinanap ng mga rescuers, si Bianca pagod na ang mga ito pero kailangan na naman nilang hanapin si Colin. At kahit na tumigil ang ulan, masyado pa ring maputik ang daan na kahit ang sasakyan ay hindi kayang pasukin ang lugar. Wala silang ibang mapagpipilian kung hindi ang maglakad papasok sa loob ng bundok. Nagpadala pa ng dagdag ng mga tauhan ang pamilyang Yamoto pati na ng mga Okamori. Hindi naman mapakali si Hermania sa loob ng villa. Siya ang tumawag kay Colin para humingi ng tulong. Kung sakali mang mapahamak ito, walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Madam, hindi pa po kayo nagpapahinga mula pa kagabi. Baka po sasama ang pakiramdam niyo sa labis na pagpupuyat, ani ng mayordoma na kasama niya. Dito lang ako. Hindi ako makapagpapahinga ng maayos hanggat hindi ko nababalitaan na maayos lang kalagayan ni Colin. Agad ding nagpunta si Jomar sa Mount Solitude matapos matanggap ang balita na nawawala ang boss niya. Sobrang daming rescuers na naabutan niya na nakadispatch para hanapin si Master Colin at maging si Sir Anthony na dumating na rin. Nasabi mo na ba kay Gretchen ang tungkol dito? Tanong ni Anthony. Natigilan naman si Jomar. Natatakot siyang ipaalam kay Miss Miranda ang tungkol sa pagkawala ng boss niya dahil sigurado siyang mag-aalala ito. Pero karapatan pa rin ng babaeng malaman kung ano ang nangyayari sa asawa nito. Pagkatapos ng ilang minutong pag-iisip, pinili niyang tawagan si Miss Miranda para ipaalam dito ang totoo. Nang sagutin ng babae ang tawag, agad na bumungad sa kanya ang malamyos na nitong boses. Hello, Mr. Ocampo. Kailangan mo ba ulit ng signature ko? Kinagat ni Jomar ang kanyang pang-ibabang labi bago nagsalita. Hindi yun ang sadya ko, Miss Gretchen. Tumawag ako kasi ipapaalam ko sa'yo na kasalukuyang nawawala ang asawa ninyo. Anong ibig mong sabihin? Kinakabahang tanong ni Gretchen. Umuulan kasi ng malakas kagabi kaya nagkaroon ng landslide sa Mount Solitude at halos kalahati ng bundok ang gumuho.
Agad na nanlamig si Gretchen sa kanyang narinig. Sa probinsya siya lumaki kaya't pamilyar siya pagdating sa mga landslide. Madalas yung nangyayari kapag umuulan ng malakas at kapag hindi na-rescue agad ang mga biktima, malaki ang posibilidad na hindi na ito matatagpuan pa. Pero wag po kayo mag-alala, Miss Gretchen. Hahanapin po namin si Master Colin. Hindi po kami titigil hanggat hindi namin siya nakikita. Makakatagang pumukaw sa lumilipad niyang diwa. Nais niyang matawa. Sa kabila ng pag-aalala niya ay nakaramdam siya ng inis. Sino ba namang hindi? Napahamak ang asawa niya dahil sa paghanap nito sa ibang babae. Sa kaisipang iyon, nais na lang niyang mapanatili sa bahay at hayaan ng lalaki sa bundok. Gayunpaman mas nangingibabaw ang pag-aalala niya. Asawa niya pa rin si Demetrio kahit na balibalik na rin ang mundo at tatay ito ng anak niya. Makalipas ang ilang minuto na pagpasyahan niya, nalisanin ang apartment at nagtawag ng taxi na magdadala sa kanya sa kinaroroonan ng mga ito. Sigurado ka bang pupunta ka doon, Iha? Balita ko may naganap na landslide sa lugar na iyon at masyadong delikado. May bahid ng pag-aalalang sambit ng taxi driver na medyo may edad na. Naroon po ang asawa ko, Manong, kaya kailangan ko pong makarating doon. Magbabayad po ako ng kahit na magkano. Hindi naman to tungkol sa pera, Iha. Buntong hiningang wika ng lalaki. Pero nang makita niyang determinasyon sa mukha ng kanyang pasahero, wala na siyang nagawa pa kundi ihatid ito. Nang makarating sila sa paanan ng Mount Solitude, maraming taong nakapaligid sa paanan ng bundok. May mga professional rescue teams din na bagong dating at kasabayan lamang nila. Nang bumaba ng taxi si Gretchen, agad niyang narinig ang leader ng mga tauhan ng Yamoto na nagsasalita gamit ang isang megaphone. Masyadong madulas ang daanan. Maraming mga natumbang kahoy sa daraanan natin. Everyone must pay attention to each other's safety kapag umakit na tayo. Huwag magpadalos-dalos sa mga hakbang. Hindi natin alam kung anong sitwasyon sa loob. Kahit tumigil lang malakas na ulan, sira-sira na ang daraanan paakyat. Sumunod sa leader ng bawat grupo at huwag matigas ang ulo. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Gretchen sa kaisipang maraming naghahanap sa asawa niya at malaki ang chance na agad nila itong matatagpuan. Nangunot naman ang noo ng team leader nang makitang may isang babaeng nakatayo sa likuran ng mga kasamahan niya. Sino nagdala ng babae dito? Delikadong lugar, pabalikin niyo yan. Nauna na ang mga otoridad na pumasok at sila ang pangatlong team. Di naman nagustuhan ng team leader ang presensya ni Gretchen. Baka makagulo lang to sa operasyon nila. Sasama ako sa loob. May diing bigkas ni Gretchen. Napakamot noon naman ang team leader. Madulas ang lugar at hindi ka professional rescuer kaya hindi ka po pwedeng sumama. Istrikto nitong sagot. Narinig naman ni Jomar ang komosyon sa unahan at agad niyang napansin ang isang pamilyar na boses. Nang lumingon siya, tama nga ang hinalan niya, kaya agad siyang lumapit sa kinaroroonan ng pangalotlong rescue team. Miss Gretchen, bakit po kayo nandito? Nag-aalalang tanong ni Jomar. Napasula pa siya sa bundok na nasa harapan nila bago muling ibinaling ang atensyon sa asawa ng kanyang boss. Masyado pong delikadong lugar. Maghintay na lang kayo sa loob ng sasakyan? Sa probinsya ako lumaki malapit sa bundok. Hindi problema sa akin ang madulas na lugar. Kahit ano pang sabihin mo, sasama ako sa paghanap sa asawa ko. Hindi pwedeng tatayo lang ako dito at maghihintay kung kailan niyo siya mahahanap. Mariin na napakunot si Jomar. Gayunpaman, ano bang laban niya gayong maituturing na rin na boss niyang babae? Ang naunang dalawang team ay napunta sa silangan at kanluran direksyon. May mga professional drone equipments na rin na kasalukuyang naghahanap kay Master Colin at ang natitirang lugar na lang napupuntahan ay ang left mountainside. Paliwanag ni Jomar. Di na rin niya itinago ang pagtawag ng master sa asawa nito dahil mukhang alam na nito ang katauhan ng amo niya kaya wala nang rason pa para magsinungaling siya. Nang marinig ng mga rescuers ang naging pag-uusap ni Gretchen at Jomar, bahagya silang umatras para bigyan ng espasyo ang dalawa. Kinuha ni Gretchen ang mapa ng buong bundok at pinag-aralan niyong mabuti. May ideya na rin siya sa parte ng lugar na hindi pa napapasok ng mga rescuers. Nang magsimula na silang pumasok, nakasunod si Jomar kay Gretchen at binantayang maigi ang babae. Kapag may nangyaring masama dito o di kaya kahit magasgasan lang to, sigurado siya, sandamakmak na sermon ang aabutin niya sa boss niya. Hello again mga ka-Ashlon. Grabe naman ang intense ng huling episode natin sa araw na to. Sa tingin nyo, ano kayang nangyari kay Demetrio? Mahanap pa kaya siya ni Gretchen?
Naku, mukhang mahihirapan silang hanapin si Demetrio. Pero hindi ko kinakaya ang kabaliwan ni Bianca. Kung ano-ano na lang talaga ang naiisip. Kayo mga ka-Ashlon, naranasan nyo na din ba ang mabaliw dahil sa pag-ibig? Alam ko, halos lahat tayo napagdaanan na yan. Napasobra lang ang kay Bianca. Well, abangan na lang po natin bukas ang mangyayari pa kung ligtas at mahahanap nila sa Demetrio. Maraming salamat po sa pagsama ngayong araw.